Mga nagpapatunay na talaga may fill in the blanks, Senator Amy Marcos, Congressman Ungab, at itong Congressman na Manuel Ataya ng Kabataan Party, no? So talagang meron talagang dokumento na linagdaan ng mga congressmen at mga senatong na Conference Committee Report ng 2025 budget na merong mga blanco. Binabanggit po ni Kong Ungab at saka ni former President Duterte. O kaya nga, Black entry. yes, talaga, yun ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma. Kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Ma'am, niraise niyo po yan dati sa finance panel nung nakita niyo nung una. Nabanggit niyo po ba sa mga kasama niyo? Bakit may mga blanco? Nag-privilege speech nga ako eh. Reconcile na nila, pipirmahan nila ngayon yung BICAM report para yan ang magiging basihan ng pinal na GAA. Ang problema po, doon sa pinirmahang BICAM at ngayon dalawang kongresista nang nagsasalita, si Congressman Ungab at saka itong si Kabataan Party List, nagpapakita talaga na may mga blanco doon sa bicameral conference report. Bagamat hindi ko maintindihan talaga kung bakit ang laki-laki ng mga budget ng mga senatong at ang congressman ay sila ay pumirma pa rin na alam nilang may mga blanco. Samantalang alam naman nila na yung bicameral conference report na yun ang magiging basihan ng pinal na General Appropriation Act. Si Mangga Aimee rin umamin na talaga namang dalawang dokumento yan na siya mismo hindi pumirma noong BICAM report kasi nga may mga blanco. Tapos yung GAA, yan daw yung ayos na ng Kongreso. Pero ang tanong, paano aayusin ng Kongreso samantalang yung GAA dapat nakabase doon sa BICAM conference report? Kasi yun yung pinag-isang bersyon ng budget na galing sa Kamara at galing sa Senado. Sino ngayon ang nag-fill in the blanks dyan? Well, ang duda ng marami, baka Malacanang na nga nag-fill in the blanks dyan kasi Malacanang nga sumagot, no, tungkol doon sa blanco. Samantalang wala naman poder ang Malacanang dyan dahil yan ay batas. Dapat kongreso talaga. Baka naman pinaubayan nila sa executive o sa presidente pag-fill in the blanks. Hindi natin alam. Kasi hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino talaga nag-fill in the blanks. Pero ang mga nagpapatunay na talaga may fill in the blanks, Senator Amy Marcos, Congressman Ungab, at Congressman Manuel Ataya ng Kabataan Party List, no? So talagang meron talagang dokumento na linagdaan ng mga congressmen at mga senatong na Conference Committee Report ng 2025 budget na merong mga blanco. So ano mga implication nito? Well, na-discuss na yan ni Presidente Duterte, no? Wala dapat batas, lalong-lalo na ang budget na batas na may mga blanco na iniiwan sa mga taong hindi natin alam kung sino mag-fill in the blanks. Of course, alam na natin ang sinabi ni Inday Sara na dito sa ating bayan, ang budget, dalawa lang nasusunod. Si Speaker at saka ang Committee Chairman ng Appropriations. Si Aynako. So ang tanong, yung dalawang bang yun ang talagang hinayaan ng mga kongresista at ng mga senatong na mag-fill in the blanks. Bagamat itong fill in the blanks tinatanggi ng dalawang senador, no? Pero siyempre, tatanggi nila yan dahil yan ay talagang kapabayaan sa katungkulan na pirma lang sila ng pirma ng dokumento na hindi man lang tinignan kung talagang ang pinipirmahan nila ay kompletong dokumento. So ngayon, ang talagang issue, sino ngayon ang nag-fill in the blanks at walang makasagot. Ang sabi lang ni Mangga Aimee, baka kongreso na nag-ayos niyan. Kongreso? Sino sa kongreso? Hindi po pwede yung mga BICAM members kasi nga ang pinirmahan nila ay blanco. At saka matapos yung pagpupulong kung saan sila lumagda ng BICAM report, naghiwa-hiwalay na sila. So, sino ngayon ang nag-fill up dyan? Yan ngayon ang tanong ng taong bayan at yan ngayon ang talagang misteryo na dapat masagot. O nga pala, meron ba mga krimen na commit, no, nung pumirma sila ng mga dokumento na blanco? Well, unang-una, kung sino man ang nag-fill in the blanks, yan ay falsification of legislative documents. Kasi yung krimen na yan ay meron talagang panukalang batas na ginawa ang Kongreso, meron talagang nagbago at walang otoridad yung nagbago. Saan ang falsification? Yung fill in the blanks. Kasi ang pinirmahan talaga ng BICAM may mga blanco. Sino ka para maglagay ng mga blanco? Kasi alam mo, kung
hindi nila ginalaw yan at iniwan nilang blanco, pwede talagang ma-line item veto ng presidente yan. Kasi kaya nga may line item veto, ano yan, no? Kakaiba yan dahil pwede ka lang mag-line item veto kapag sa national budget. Kasi line by line, yan yung paano gagastusin ng mga departamento ang kabanang bayan, no? So pag nakita na executive na may mga blanco dun sa GAA, i-veto nila yan kasi bawal yan. So, meron talagang liable for falsification. Ang tanong nga, sino? Members of both the Senate and the House, we have a soft copy po and meron ding hard copy na pinamigay sa mga House members. Actually, all of those blank items are related to programs, activities, and projects that are aligned with agriculture. So, it's actually unfortunate that if the administration wants to put priority on agriculture to solve our problems with food supply and other related matters. Pero bakit ganito na hindi napinal kung magkano talaga yung amounts for several programs na related sa agrikultura? For example, Fisheries Modernization Program, the national programs of the Department of Agriculture, small-scale irrigation projects, and even national and communal irrigation systems. So, what's problematic here is that the Bicameral Conference Committee report contained blanks, and although it is true that the final version, the General Appropriations Act, signed by the President, did not contain blanks, the question would be, sino yung nag-fill in the blanks mula dun sa Bicameral Conference Committee report para yung makarating sa Pangulo ay wala ng mga blanko? Tanong pa rin yan na hanggang ngayon ay hindi nasasagot. For the 2025 budget, nagkaroon lang ng parang kumaga semblance ng pagiging open, pero sa totoo lang, when it comes to discussing why certain programs, for example, have budget cuts while others have huge increases, which projects in DPWH really got approved. Ang mga yun hindi naman talaga nabubusisi sa BICAM. Kaya actually, that can be a reason why some of our senators, with all due respect to them, ay hindi nila alam na yung pinirmahan nila, we have proof of that, no? Pinirmahan po nila pero hindi nila alam na mayroong mga blanks doon sa kanilang pinirmahan. So, actually, blindsided at ganito yung nangyayari no, sa mamamayang Pilipino. We are being caught off guard sa ganitong mga nangyayari dahil sa napaka-opaque na proseso ng Bicameral Conference Committee. So, actually, those who can answer kung sino talaga yung mga liable dito are those in the BICAM, and if ever the President himself or Malacanang, no, yung mga tao na nag-a-assist sa kanya have knowledge kasi doon lang naman yung ruta from the BICAM. They came up with a committee report. Tapos, yun lang naman yung supposedly ipapasa sa presidente for signature. So, doon yung void, doon yung meron tayong dapat silipin. Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Yung pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page Congressman Ungab. At tiningnan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon, June. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. No! Yun sa nakita natin doon sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanko. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na wala, may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento nang galing naman sa Senado. Yung sinasabi, Asher, ni Senator Sherwin Gatchalian. Bakit nyo pa inidiin si Senator Sherwin Gatchalian? At saka yung may mga team. Senator Joel Villanueva kanina na hindi nila nakita
Tinanong mo ba kung kailan yun? Hindi ba nila, nung lumabas itong balita na ito, hindi ba nila ni-review? Kung kasi may kopya naman dyan sa Senado, di ba? Kailan nila kailan nila nakita iyon? Parang sinasabi mo, ba't pa sila magsisinungaling? May kopya naman pala dyan. Ikaw, huwag ka naman ganyan. Masyado ka naman. Ibabalik mo pa yung pangalan nilang dalawa. Jun, hindi nila kinumpirma yung detalye na yan. Bagaman na una na rin sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma nga ng BICAM report ay naibigay na lang sa kanila yung kopya. At nung araw din na yon ay pumirma sila. Kaya bagaman sinasabi nga nila, sinasabi ni Senador Sherwin... Tama ba yan yung nakuha mo ng mga senador? Yes, yun, yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. May mga pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senate. June. Kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Correct. Although, pagdating sa plenary ng both houses at iraratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Hindi nangyayari yung eto na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa of course, pwede mangyari yun, ano? Bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, yung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM at hindi i-ratify muna. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang ma-correct yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. Noong 2018, natatandaan ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nung malaman ko tungkol sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify kami, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Ano? Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado, na yung ganun din ang na-ratify na para faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong parang namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So pinurso namin ito. Pinagbigay alam namin kagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda nun, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami nun, Senate President Soto, Senator Drilon ng minority bloc. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madidelay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Parang kinwalify niya. So, anong nangyari? Masusing tiningnan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Galing kasi yun Sana kung may nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming Assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report doon sa Senate version na siya ring, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito
noong pinrint yung enrolled bill, dapat bagsakan ng sisi rito yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate eh. Kasi kaya nga nangyari nun, iniba nila yung enrolled bill do sa ratified na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out? Teka muna, may mga blanco ito o kaya yung BICAM report na na-ratify natin na iba sa enrolled bill. Ang isa pang problema na mas siguro mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture, meron sa NF, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office of the Secretary, may mga ganon, ano. Nakita ko mismo kasi napadala na ko ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma doon sa BICAM report na may mga blanco. So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Kung ang balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco ay nangyari sa pag-enroll ng doon sa enrolled bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enrolled bill na i-transmit sa Malacanang, na may mga blanco pa rin, sino na nag-fill up ng mga blanks? Malamang yung DBM. Or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit sa kanyang enrolled bill. Hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. Madali lang namang makita yan para ma-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enrolled bill. And it's no joke. Kung parehong-pareho yun at may blanco rin sa enrolled bill, lahat may kasalanan. Both legislative at saka executive branch. Pero kung yung enrolled bill filled up, kumpleto, walang kasalanan ang Malacanang. Ang may kasalanan lamang yung House of Representatives, pati na yung Senado.